Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 126. Hinayaan ni Guning si An Guangyao na tanggapin ang buong responsibilidad sa kumpanya, kaya haharapin niya ang mga sumusunod na bagay. Ang mga gustong bumili ng Shenghua Real Estate ay binantayan ito. Kaya hindi nagtagal ay natanggap nila ang balita na nabili na ang Shenghua Real Estate. Sa sandaling lumabas ang balita sa ibang bansa, lahat ng nagplanong bumili ng Shenghua Real Estate sa mababang presyo ay nakaramdam ng pagkabigo. Ang 400 milyong yuan ay talagang hindi isang mataas na presyo, ngunit lahat sila ay gustong magbayad ng mas mababang presyo kaysa doon. Sa huli, lahat sila ay nawalan ng magandang pagkakataon. Kasabay nito, nag-alinlangan ang ilan na binili ang Shenghua Real Estate. At inisip na hiniram ni An Guangyao ang perang kailangan niya, dahil walang nakakaalam kung sino ang bumibili at si An Guangyao ay chairman pa rin ng Shenghua Real Estate. Para naman sa mga shareholder na lahat ay na-dismiss, lahat ay naniniwala rin na ito ay dahil lamang sa nais ni An Guangyao na ganap na mamuno sa kumpanya. Walang nakakaalam na inilipat ni An Guangyao ang shares kay Guning. Anyway, nanatiling nakalutang ang Shenghua Real Estate. Wala pang 4 PM nang umalis si Guning, at masyado pang maaga para umuwi. Biglang naisip ni Guning na ibalik ang baril kay Leng Xiaoteng. Malaya na siya ngayon, at balak niyang anyayahan si Leng Xiaoteng, ngunit ano ang dapat nilang kainin? Gusto ni Guning na magkaroon ng mamahaling pagkain. Habang iniisip niya iyon, nagpalit siya ng damit at nagtanggal ng makeup. Pagkatapos noon, nagkaroon ng ideya si Guning. Siya ay kakain ng lobster at alimango. Pagkatapos ay tinawag niya si Leng Xiaoteng. Nang matanggap ni Leng Xiaoteng ang tawag ni Guning, kababalik lang niya sa Fenghua Luxury Mansion kasama si Xu Jinchen. Ibinaba niya ang tawag ni Guning, at sinabihan si Xu Jinchen na ihinto ang sasakyan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na lumabas ng direkta. Ano? Napatulala si Xu Jinchen. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin ni Leng Xiaoteng. Mayroon akong dapat harapin at kailangan ko ang kotse, sabi ni Leng Xiaoteng. Bakit kailangan mong magmadali? Hindi ba pwedeng ihatid mo muna ako sa bahay ko? Reklamo ni Xu Jinchen. Tumingin si Leng Xiaoteng sa kagaanan. Parang walang importanteng mangyayari. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Hindi, ito ay isang hindi may kakailan na pagtanggi. Kinailangan ni Xu Jinchen na lumabas noon. Binuksan ni Leng Xiaoteng ang pinto ng passenger seat, humakbang palabas. Dumaan siya sa harap ng kotse, umupo sa driver seat, at diretsyong umalis, naiwan si Xu Jinchen sa parehong lugar. Ito ay kotse ni Xu Jinchen talaga. Hinablot ito ni Leng Xiaoteng mula sa kanya. Tinawagan ni Guning si Leng Xiaoteng para magkita sa isang seafood restaurant malapit sa downtown. Si Guning ay wala sa downtown, ngunit hindi rin ito kalayuan. Inabot siya ng 40 minuto upang makarating doon sa pamamagitan ng paglalakad. Ang takdang oras ay 5 PM, kaya binalak niyang maglakad doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alas 4:30 ng hapon ay dumating si Leng Xiaoteng sa restaurant. Mas maaga siya ng kalahating oras. Hindi na malaya ni Leng Xiaoteng na maaga siya ng kalahating oras bago siya dumating. Kailan pa siya naging active? Kahit na gusto niya ang baril, kailangan niyang maghintay hanggang alas 5 ng hapon. Anyway, kaya lang niyang maghintay dahil nandito na siya. Inihinto ni Leng Xiaoteng ang sasakyan sa parking lot sa labas ng restaurant. At naghihintay siya sa kotse na sumulyap sa kanyang wristwatch para tingnan ang oras paminsan-minsan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang napakabagal ng paglipas ng oras. Bandang alas 4:40 ng hapon, sa wakas ay nagpakita si Guning sa paningin ni Leng Xiaoteng. Bagamat 50 metro ang layo nito, nakilala niya ito sa unang tingin. Nang mapansin ni Leng Xiaoteng si Guning, nawala kaagad ang kanyang pagkabalisa. Hindi siya bumaba ng sasakyan hanggang sa lumapit si Guning.
Nakilala ni Leng Xiaoteng si Guning ng harapan, na parang nagkataon lang. Si Guning ay natigil sa isang segundo. Medyo nakaramdam siya ng disgusto. Hindi ko ini-expect na nandito ka ng ganito kaga. Sinabi ko na ibabalik ko ang baril sa iyo, at gagawin ko. Hindi mo kailangang magmadali. Ito ang unang pagkakataon na may nalungkot dahil maagang dumating ang isa para sa isang date. Bukod dito, medyo hindi makatwiran si Guning ngayon. Maagang dumating si Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya ito pinilit na ibalik ang baril sa kanya ngayon. Well, ito ay higit sa lahat dahil may masamang opinyon pa rin si Guning kay Leng Xiaoteng. Nagalit siya nang walang dahilan nang makilala niya ito. Hindi rin nagustuhan ni Leng Xiaoteng ang mga salita ni Guning, ngunit wala siyang sinabi dahil narito siya para sa baril pagkatapos ng lahat. Ginabayan ni Guning si Leng Xiaoteng, naglalakad papunta sa restaurant. Nakatanggap sila ng maraming nakakagulat na tingin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang mga tingin na iyon ay hindi para sa kanya, ngunit para sa kanya. Walang dapat tingnan, sabi ni Guning na may inis. Bahagyang kumunat ang noo ni Leng Xiaoteng. Hindi niya gusto ang ugali ni Guning, o ang atensyon, ngunit hindi niya mapigilan ang iba na titigan siya. Humingi si Guning ng isang pribadong silid. Umorder siya ng mga yulang, alimango, isda at iba pa. Umupo ang dalawa sa tapat ng isa't isa, ngunit walang umimik. Tumingin si Guning kay Leng Xiaoteng. Nagustuhan niya ang hitsura nito, ngunit hindi siya nasisiyahan na bawiin niya ang baril. Biglang, isang masamang ideya ang bumungad kay Guning. Nagtanong siya, narinig ko na ayaw mo sa mga babae. Nang marinig iyon, nabalisa si Leng Xiaoteng. Sino nagsabi sa'yo niyan? Naisip niya na dapat ay si Chen Meng iyon, dahil ngayon lang nakilala ni Chen Meng si Guning. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Leng Xiaoteng ang tanong na iyon. Naiinis siya, pero kanina hindi siya kinakabahan, pero ngayon, nakaramdam siya ng kaba. Pagharap kay Guning, kinabahan siya ng walang dahilan. Marahil ay ayaw niyang maniwala ito. Ayaw kong sabihin sa iyo, sabi ni Guning. Hindi totoo, paliwanag ni Leng Xiaoteng. Hindi ito totoo. Bagamat hindi pa siya nai-inlove sa kahit na sinong babae, at hindi rin niya naisip ang tanong na iyon, sigurado siyang babae ang gusto niya, hindi lalaki. Pagkatapos, muling natahimik ang dalawa. Maya-maya pa ay nasa mesa na ang mga pagkain. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang mag-enjoy si Guning sa pagkain, habang si Leng Xiaoteng ay nakaupo pa rin. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Guning. Actually, wala siyang pakialam kung kumain man siya o hindi, pero nanatili itong nakatingin sa kanya. Ito ay kakaiba. Hindi ako nagugutom, sabi ni Leng Xiaoteng. Well, masyado ba akong maganda para mas gusto mo akong tingnan kaysa kumain? Biro ni Guning. Nang marinig iyon, natulala si Leng Xiaoteng sa isang segundo. Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay naging absent-minded na nakatitig kay Guning. Medyo natarante siya, ngunit sumagot, syempre hindi. Hindi mapigilan ni Guning na imulat ang kanyang mga mata. Hindi siya bulag para makaligtaan ang detalyeng iyon. Kabanata 127. Gayunpaman, hindi inisip ni Guning na may espesyal na damdamin si Leng Xiaoteng sa kanya, dahil wala siyang nakikitang pagmamahal sa mga mata nito. Sa totoo lang, hindi pa alam ni Leng Xiaoteng kung ano ang pagmamahal. Naramdaman lang niya na kaaya-ayang pakisamahan si Guning, kahit na hindi siya matikas habang kumakain. Pagkatapos ng paalala ni Guning, tumigil si Leng Xiaoteng sa pagtitig sa kanya. Nagpatuloy si Guning sa pagkain nang hindi nababalisa. Bagamat kumain ng marami si Guning, hindi pa rin niya nauubos ang lahat ng pagkain. Nag-order siya ng 2, ngunit hindi kumain si Leng Xiaoteng. Kaya kalahati ng mga pinggan ang naiwan sa mesa. Si Leng Xiaoteng ang magbabayad ng bayarin, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Guning tungkol doon.
Pagkatapos kumain, inilabas ni Guning ang baril na ibinigay kay Leng Xiaoteng. Iyon na ngayon. Huwag mo na akong sundan. Tiningnan ni Leng Xiaoteng ang baril, ngunit hindi niya ito binawi kaagad. Sa halip, medyo nadismaya siya nang sabihin sa kanya ni Guning na huwag na siyang sundan. Bigla siyang nag-atubili na bawiin ang baril. Ano ang nangyayari sa kanya? Gusto mo ba o hindi? Kung hindi mo kinuha, magsisisi ako ngayon. Nang makitang nanatiling tahimik si Leng Xiaoteng, nawalan ng pasensya si Guning. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip niya. Siya ang nagudyok sa kanya na ibalik sa kanya ang baril, ngunit ngayon ay hindi niya ito kinuha sa kanyang sarili. Gusto mo ba talaga ang baril na ito? Tanong ni Leng Xiaoteng. Ads by Pub Future. Oo, bibigyan mo ba ako dahil gusto ko ito? Tanong ni Guning, ngunit hindi siya naniwala. Kung ibibigay niya ito dahil nagustuhan niya ito, hindi siya maglalaan ng labis na pagsisikap sa paghabol dito. Kahit kailan, bakit siya nagtanong? Iniisip kung paano hindi natalo ni Chen Meng si Guning, sinabi ni Leng Xiaoteng, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung maaari kang magpumilit ng hindi bababa sa 10 minuto sa pakikipaglaban sa akin, ibibigay ko ito sa iyo. Hindi na malaya ni Leng Xiaoteng ang kanyang sinabi hanggang sa sinabi niya ito. Gayunpaman, hindi niya ito pinagsisihan. Kahit papaano, naniniwala siya na hindi gagawa ng anumang ilegal na bagay si Guning gamit ang baril. Higit sa lahat, hindi siya handang makita siyang malungkot. Ano? Nang marinig iyon, natarante si Guning sa halip na matuwa. Upang magpumilit ng hindi bababa sa 10 minuto sa pakikipaglaban sa kanya, at ibibigay niya ang baril sa kanya. Gayunpaman, siya ang nagsabi na bawal ang palihim na humawak ng baril bilang isang ordinaryong mamamayan. Ngayon ay nangako siyang bibigyan siya ng pagkakataon. Ano ang mali sa kanya? Bukod pa rito, alam ni Guning na si Leng Xiaoteng ay mas mahusay kaysa kay Chen Meng. Hindi siya kumpiyansa na kayang talunin siya. Biglang-bigla, maging si Guning, na may maliksi na pag-iisip, ay nabigong maunawaan. Hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng nang makita ang reaksyon ni Guning. Hindi ba niya gusto ang baril na ito? Nang mapansin ang mukha ni Leng Xiaoteng, agad na nanambalik ni Guning ang kanyang isip. Ano man ang ibig sabihin ni Leng Xiaoteng, tiyak na gusto niya ang baril. She answered without hesitation, walang problema. Saan tayo dapat mag-away? Nakahinga ng maluwag si Leng Xiaoteng nang makatanggap ng positibong sagot. Sabi niya, Fenghua Luxury Mansion, ang gym sa C-Zone. Pagkatapos, sinundan ni Guning si Leng Xiaoteng para umalis papuntang Fenghua Luxury Mansion. Ipinarada nila ang sasakyan sa underground parking lot bago tumungo sa gym sa C-Zone. Si Xu Jinchen ay may card sa gym na ito at si Leng Xiaoteng at Xu Jinchen ay ilang beses nang pumunta rito sa mga araw na ito. Kaya kilala sila ng amo, at pumayag na ipahiram kay Leng Xiaoteng ang lugar sa loob ng 10 minuto. Dinner time na kaya wala masyadong tao sa loob. Ilang lalaking nagwo-workout ang sabay-sabay na huminto upang manood, nang marinig nila na si Leng Xiaoteng ay makikipag-away kay Guning. Isang matangkad, malakas na lalaki laban sa isang payat at batang binatilyo. Walang naniniwala na maaaring manalo si Guning, ngunit alam din nila na nakikipagkompetensya sila para sa kasiyahan. Ads by Pub Future. Nakahanda na ang dalawa, at nagsimula na ang laro. Sa simula, hindi ginamit ni Guning ang kanyang buong puwersa, habang si Leng Xiaoteng ay tila ayaw siyang saktan. Sa makatuwid, ito ay pantay. Nagulat lahat ang mga nanonood na makitang hindi naman mahina si Guning. Nagsinungaling ang hitsura. Sa paglipas ng panahon, pareho silang nagsimulang magtama ng malakas, ngunit halatang hindi kayang talunin ni Guning si Leng Xiaoteng. Gaano man siya kalakas, si Leng Xiaoteng ay palaging nakakagawa ng mas mahusay kaysa sa kanya. Wala talagang ambisyon si Guning na talunin si Leng Xiaoteng. Umaasa lang siya na makakatayo pa siya pagkatapos ng 10 minuto.
Kaya't sa tuwing nararamdaman niyang wala na siya sa lakas, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pahusayin ang kanyang kakayahan. Sa makatuwid, mahirap din para kay Leng Xiaoteng na talunin siya. Alinsunod dito, si Leng Xiaoteng ay namangha, si Guning ay mas mahusay kaysa sa kanyang pinaniniwalaan. Ayaw ni Leng Xiaoteng na talunin si Guning. Hindi rin niya ginamit ang buong puwersa niya. Lihim lamang niyang kinokontrol si Guning at pinigilan itong manalo. Si Guning ay hindi pipi. Alam niya kung ano ang ginagawa ni Leng Xiaoteng, ngunit naguguluhan siya kung bakit niya gagawin iyon. Hindi niya maiwasang isipin na may gusto si Leng Xiaoteng sa kanya, kaya nagpanggap itong mahina. Mabilis na lumipas ang 10 minuto. Hindi nagpatalo si Guning, kaya sa kanya na ang baril. Isang palakpakan ang tumunog. Lahat ay tumingin kay Leng Xiaoteng at Guning nang may paghanga. Hindi nila alam na si Leng Xiaoteng ay nagpanggap na mahina, at pinahintulutan si Guning na samantalahin ito. Nag-enjoy sila sa laban. Parang Hollywood action movie. At nag-away sila ng harapan, habang ang mga pelikulang iyon ay umaasa sa mga espesyal na epekto. Bakit ka nagpanggap na mahina? Naglakad si Guning papunta kay Leng Xiaoteng at tinanong siya. Medyo natarante si Leng Xiaoteng. Hindi niya sinagot ang tanong niya, ngunit nagbabala, kung malaman ko na ginamit mo ang baril para saktan ang mga inosenteng tao, ako mismo ang kukuha sa iyo. Pagkatapos noon, hindi pinansin ni Leng Xiaoteng si Guning, diretsyong lumayo. Alam ni Guning na natarante siya. Nagustuhan niya ba talaga siya? Hindi sigurado si Guning, ngunit kung iyon talaga, hindi siya tatanggi. Sa halip ay naisip niya na nakakatawa ito. Siguro dahil na-appreciate niya ang gwapo nitong hitsura, o dahil maganda ang opinyon niya sa mga opisyal ng militar. Sa mga mata ni Guning, halos tumakas si Leng Xiaoteng. Tunay nga, napakabilis na umalis ni Leng Xiaoteng dahil nagpanik siya. Hindi umuwi si Guning, sa halip ay pumasok sa paaralan. Humingi lang siya ng leave para ngayong hapon. Pagdating niya sa paaralan, 10 minuto ang layo mula sa panggabing klase. Dumiretso si Guning sa opisina ng punong guro. Nagplano siyang magmungkahi na hindi na pumasok sa panggabing klase mula ngayon. Ang unang pagbubunyag ng kabanatang ito ay nangyari sa pamamagitan ng B1N0 V3L. Sa simula, hindi sumang-ayon ang punong guro. Hindi ito makakabuti para sa pag-aaral ni Guning. Ngunit nangako si Guning na patuloy siyang mag-aaral ng mabuti. Kaya pumayag ang punong guro sa huli. Kabanata 128. Sinabi rin ng punong guro na kung nabigo siyang maging isa sa nangungunang 10 pagkatapos ng susunod na pagsusulit, kailangan niyang dumalo sa panggabing klase noon. Kusang loob na sumang-ayon si Guning. Siya ngayon ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang pag-aaral. Mula sa malayo, nakita ni Guning si Anyi na naglalakad sa pintuan ng kanyang silid-aralan. Alam niyang narito siya para sa kanya. Kailangang magpasalamat si Anyi sa kanyang pagliligtas sa kanya. Hindi pa niya alam ang tungkol sa deal ni Guning at ng kanyang ama. Sa sandaling makita ni Anyi si Guning, nakasuot siya ng isang nasisiyahang mukha. Kumusta, Guning? Kamusta ka? Tanong ni Guning. Ayos na ako ngayon. Gusto kong magpasalamat sa ginawa mo para sa akin, pero wala ka kaninang hapon. Pwede ka bang sumama sa akin sa tanghalian bukas? Gusto ko talagang magpasalamat sa inyong lahat. Please. Bagamat pangunahing gustong pasalamatan ni Anyi si Guning at ang kanyang mga kaibigan, gusto rin niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Guning. Oo naman, sabi ni Guning. Si Guning at An Guangyao ay malapit na ngayon. Hindi niya tatanggihan si Anyi alang-alang sa kanyang ama. Tuwang-tuwa si Anyi sa pagsang-ayon na sagot ni Guning. Mabuti, pupunta ako sa iyo bukas ng tanghali. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Karamihan sa mga kaklase sa loob ay nakita si Guning na nakikipag-usap kay Anyi.
Alam din nila na hinahabol ni Anyi si Guning, kaya naisip nila na ito ay naiintindihan, ngunit si Xiao Feifei at ang kanyang mga kaibigan ay naiinggit kay Guning. Hindi nila matanggap ang katotohanan na si Guning, na naging mahirap at hindi nagustuhan ng marami, ay sikat na ngayon. Hindi talaga nila alam ang background ni Anyi. Kung alam nila na si Anyi ay mula sa isang mayamang pamilya, kinamumuhian nila si Guning hanggang sa mamatay. Ads by Pub Future. Gayunpaman, iba na ngayon ang negosyo ng pamilya ni Anyi, dahil ang kumpanyang dating pag-aari ng kanyang pamilya ay pag-aari na ni Guning. Sa kabutihang palad, si Anyi ay nanatiling low profile, at hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa kanyang background. Bukod dito, halos malugi ang negosyo ng kanyang pamilya sa pagkakataong ito. Alam din niyang may bumili ng kumpanya, ngunit wala siyang ideya kung sino ang bumibili. Kaya naman, hindi naniniwala si Anyi na isa pa rin siyang rich kid. Pumasok si Guning sa silid-aralan. Sinabi niya kay Yu Mixi at sa iba pang mga kaibigan sa WeChat group na hindi na siya dadalo sa panggabing klase mula ngayon. Sina Chu Peihan, Hao Ran, Qin Zixen at Zhang Tianping ay pumapasok sa paaralan araw-araw dahil lamang kay Guning. Dahil hindi dadalo si Guning sa panggabing klase, gagawin nila ang parehong bagay. Si Moke at Yu Mixi ay susunod sa mga patakaran gaya ng dati. Nagplano silang magsanay sa hapon sa hinaharap. Tungkol sa dahilan kung bakit hindi dadalo si Guning sa panggabing klase, ipinaliwanag lang niya na ayaw niya. Dahil, siya ang nangunguna sa kanilang baitang ngayon ay walang masisisi sa kanyang pagiging casual. Nang umuwi si Guning sa gabi, sinabi rin niya sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang mga marka sa buwan ng pagsusulit na ito at ang kanyang desisyon. Natuwa si Guma na marinig ang tungkol dito. Nais ng lahat ng mga magulang na maging mahusay at namumukod tangi ang kanilang mga anak. Bagamat hindi kailanman pinuna o sinisisi ni Guman si Guning sa kanyang hindi magandang pagganap sa paaralan, tuwang-tuwa siya nang makitang malaki ang pag-unlad ng kanyang anak. Sinuportahan ni Guman si Guning na hindi dumalo sa panggabing klase. Siya ngayon ay lubos na naniniwala sa kanyang anak na babae. Nang makauwi si Gu Xiaoxiao, sinabi niya kay Gu Qinxiang at sa iba pa ang nangyari noong umaga. Galit na galit si Gu Qinxiang. Kailangan niyang aminin na may katuturan ang mga salita ni Guning, ngunit kinasusuklaman niya si Guning sa pagsasabi nito sa publiko. Nakakahiya sa mga mata niya. Hindi pinansin ni Gu Qinxiang ang katotohanan na si Gu Xiaoxiao ang unang nakipagtalo kay Guning. Ang mga makasariling tao ay nagmamalasakit lamang sa kanilang mga damdamin, at tinatrato ang iba ng masama. Ang buong pamilya ni Gu Qinxiang ay nagsimulang magmura kay Guning. Kung hindi dahil sa ayaw ni Guman na sagutin ang kanilang mga tawag, tatawagan na sana sila at sinumpaan sila ng direkta. Hindi rin nila alam ang numero ni Guning. Sa katunayan, hindi nila sinuportahan si Guning sa loob ng isang araw, kaya wala talaga sila sa posisyon para sampelan si Guning. Hindi binanggit ni Gu Xiaoxiao na si Guning ang pinakamataas sa kanilang grado sa buwan ng pagsusulit na ito. Siya ang palaging pinakamahusay na estudyante sa Gu family, at ayaw niyang mapalitan. Kahit na pinutol ni Guning ang kanyang koneksyon sa Gu family, ang pangalan ng kanyang pamilya ay Gu pa rin kung tutuusin. Ads by Pub Future. Kinabukasan, umalis si Guning sa Zone G at nakilala si Xu Jinchen. Hoy, umaga, binati ni Xu Jinchen si Guning. Magandang umaga, sabi ni Guning. Pupunta ka ba sa paaralan? Nako, nami-miss ko ang mga araw ko sa pag-aaral, sabi ni Xu Jinchen nang mapansin niyang nakauniforme ng paaralan si Guning na may dalang backpack. Sana matanggal ko na ang mga araw ng pag-aaral ko sa lalong madaling panahon. Gusto ko ang aking kalayaan, sabi ni Guning. Haha, naiintindihan ko. Nakakabagot ang pananatili sa paaralan buong araw, ngunit kapag kailangan mong maghanap ng trabaho at kumita ng pera, may stress ka at mamimiss ang iyong mga araw sa pag-aaral,
sabi ni Shu Jinchen. Ito ay totoo. Karamihan sa mga tao ay nagsimulang makaligtaan ang kanilang mga araw ng pag-aaral sa sandaling umalis sila sa paaralan at sinubukang maghanap buhay sa lipunan. Ang mga may mayaman o makapangyarihang pamilya ay madarama na ito ay madali, ngunit ang mga hindi ay nasa ilalim ng matinding panggigipit. Sumasang-ayon ako. Kaya kahit na hindi ako mahilig mag-aral, susulitin ko ang pagkakataong I enjoy ang school life ko. Ayokong pagsisihan ito sa hinaharap, sabi ni Guning. Hindi niya gusto ang pag-aaral. Matagal iyon, ngunit mula nang siya ay isilang muli, gusto niyang mamuhay ng isang ordinaryong buhay. Hindi niya hahayaang mapunta sa kanya ang puot. Maghihiganti siya, at masiyahan din sa kanyang buhay. Hindi masyadong matagal na nakausap ni Guning si Shu Jinchen, dahil kailangan niyang pumasok sa paaralan. Matapos mawala si Guning, lumitaw si Leng Xiaotong mula sa kabilang panig. Sinulyapan niya si Shu Jinchen, ngunit hindi umimik. Agad na nakaramdam ng kaba si Shu Jinchen. Bakit hindi siya pinigilan ni Leng Xiaotong na makipag-chat kay Guning? Nag-isip sandali si Shu Jinchen, pagkatapos ay tinanong si Leng Xiaotong, "Xiaotong, ano ang tingin mo kay Guning?" "Ano?" sabi ni Leng Xiaotong. Sa tingin mo ba magiging mabuting girlfriend siya?" Tanong ulit ni Shu Jinchen. "Hindi ko alam," sagot ni Leng Xiaotong. Wala siyang ideya, dahil hindi niya maintindihan ang mga romantikong relasyon. Tumahimik si Shu Jinchen, pagkatapos ay seryosong nagtanong, "Xiaotong, maging tapat ka sa akin. Ano ang relasyon mo sa kanya?" "Wala," sabi ni Leng Xiaotong. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Talaga. Huwag kang magsinungaling sa mukha ko. Nagiging interesado na ako kay Guning ngayon. Kung walang namamagitan sa inyong dalawa hahabulin ko siya, sinabi ni Shu Jinchen ng may katapatan. Kabanata 129. Nanatiling walang ekspresyon si Leng Xiaotong, ngunit nakaramdam siya ng dismaya sa kanyang puso. Walang kamalay-malay niyang sinabi, "Hindi kayo magkatugma." "Bakit?" Hindi mahalaga kung siya ay mula sa isang mayamang pamilya, o isang makapangyarihang pamilya, ang kanyang pamilya ay halos hindi maihahambing sa akin. At saka, alam mo namang walang pakialam ang pamilya ko sa background, basta gusto ko siya. Ang ganda ni Guning. Gwapo din ako. Matuwid din ako sa isang magandang trabaho, pangangatwiran ni Shu Jinchen. Bakit hindi sila nagtugma? Sa totoo lang hindi alam ni Leng Xiaotong kung bakit sa sarili niya, gusto lang niyang layuan ni Shu Jinchen si Guning. "Sumama ka sa akin para tuparin ang gawain bukas," utos ni Leng Xiaotong, pagkatapos ay diretso siyang umalis. "Ano?" Nagulat si Shu Jinchen. "Hindi pwede. 5 araw pa siyang pahinga nitong bakasyon, pero kailangan niyang umalis bukas." "Boss, hindi pa ako tapos sa bakasyon ko." "Hindi mo magagawa sa akin iyon," reklamo ni Shu Jinchen na naabutan si Leng Xiaotong, ngunit hindi siya pinansin ni Leng Xiaotong. "Boss," halos umiyak si Shu Jinchen. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang tinatrato ni Leng Xiaotong. Dahil lang ba sa gusto niyang habulin si Guning? Sinabi ni Leng Xiaotong na walang namamagitan sa kanya at ni Guning, kaya bakit hindi niya payagan si Shu Jinchen na habulin siya? Nang malapit na si Guning sa kanyang paaralan, maraming lalaki ang sumugod mula sa isang kalapit na van, nang biglaan. Tumayo sila sa daan ni Guning. Agad na nagbago ang mukha ni Guning. How dared they stop her in the school? Nagtakbuhan lahat ang mga estudyante sa paligid nila. Alam nilang may masamang mangyayari. Ang mga lalaking iyon ay parang mga hoodlum, na gumawa ng masama nang hindi iniisip ang mga resulta. May naglabas ng phone para i-record.
Walang nakakaalam kung siya ay nagsasaya o nais na isave ito bilang patunay at pagkatapos ay ibigay ito sa pulisya. Pinalibutan ng mga lalaking iyon si Guning, nagbabalak na hilahin si Guning papasok sa kotse. Ang paaralan ay hindi kung saan maaari nilang saktan ang isang estudyante ng random. Gayunpaman, nang malapit na sila kay Guning, sinimulan niya silang hampasin. Binasag niya ang ilong ng isang lalaki gamit ang isang kamao. Napasigaw ang lalaki sa sakit na may dugo sa ilong. Bago pa siya makalaban, hinawakan ni Guning ang kanyang kamay. Binuhat siya nito, ibinato sa ibang lalaki. Ang pangalawang lalaki ay natumba sa lupa. Pareho silang nakaramdam ng matinding sakit, sumisigaw sa sakit na parang baboy. Samantala, lihim na inatake ng pangatlong lalaki si Guning mula sa likuran, ngunit matagumpay na nakatakas si Guning sa kanyang pag-atake nang halos hawakan siya ng ikatlong lalaki. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tuhod, tinamaan ang lalaki ng direkta sa kanyang tiyan. Agad na tinakpan ng ikatlong lalaki ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kamay. Sinipa siya ni Guning sa sahig ng walang pag-aalinlangan. May dalawang lalaking nakatayo pa rin. Masyadong mabilis ang nangyari, kaya wala na silang oras para umatras. Inihagis ni Guning ang kanyang backpack sa hangin, sumugod sa isa sa kanila, at tinamaan ito sa mukha. Para naman sa huling lalaki, hinawakan ni Guning ang kanyang kamay at madali itong pinitik. Ang lalaki ay nasa matinding sakit, sumisigaw ng malakas. Nagulat lahat ang mga nanonood sa eksena. May nakakilala kay Guning at ang estudyanteng nagre-record ay agad na nag-upload ng video sa forum na may pamagat na, Goddess Go showed her extraordinary power again. 1 vs 5. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Galit na tanong ni Guning. Walang tao, sagot ng lalaki. Talaga, tila hindi naniniwala si Guning. Mas pinisil niya ang kamay ng lalaki. Halos mapaiyak ang lalaki. Ang iba ay hindi nang ahas na lumapit at pigilan siya, ngunit pinagbantaan siya. Sinabi ng isa sa kanila, bitawan mo siya. Galing kami sa Qinggang. Kung manggahas kang magkaroon ng masamang dugo sa amin, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan ng kabiguan. Qinggang. Bahagyang kumunot ang noo ni Guning. Qinggang na naman. Si Li Zenzhen ba? Gayunpaman, si Li Zenzhen ay nasa lungsod G ngayon. Malamang na hindi niya magagawang saktan si Guning sa lungsod F. N0V3LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Kung gayon sino ang nasa likod nito? Gu Xiaoxiao, Chen Zhaiyao, Xiao Feifei, o Qin Xing. Maliban sa mga pangalang iyon, wala nang ibang maisip si Guning. Kasabay nito, lahat ng mga estudyanteng iyon ay huminga ng malalim nang marinig nila na ang mga hudlom na iyon ay mula sa Qinggang. E ano ngayon? Ang Qinggang ay maaaring random na kumidnap ng mga tao. Ngumisi si Guning. Parang hindi naman siya natakot. Masyado siyang inis para matakot ngayon. Nagulat ang lahat na hindi natatakot si Guning sa Qinggang. Ikaw, biglang hindi alam ng mga hudlom na iyon ang sasabihin. Samantala, may nag-upload pa ng mga video na pinamagatang, A female student beats down 5 men from the Qinggang. Idinagdag ni Guning, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod nito, o tatawag ako ng pulis. Nang marinig iyon, mukhang takot na takot ang mga hudlom na iyon. Kahit na sila ay mula sa Qinggang, hindi sila mahalaga. Binalaan din sila ng kanilang amo. Kung manggahas silang gumawa ng anumang gulo, hindi sila tutulungan ng Qinggang. Siyempre, kung mananatili silang tahimik, ligtas sila. Sa mga taong ito, marami silang nagawang masama. Gayunpaman, alam din nila kung sino ang maaari nilang i-bully at kung sino ang dapat nilang layuan. Sinabi sa kanila ni Lin Yuhao na ang babaeng estudyanteng ito ay isang mahirap na bata, at magiging maayos sila. Gayunpaman,
ngayon ay tila ganap na naiiba. Hindi inakala ng mga hudlom na iyon na nagsinungaling si Lin Yuhao sa kanila, dahil kapag nagkaproblema sila, hindi rin ito makakaligtas si Lin Yuhao. Kung tumawag si Guning ng pulis, maaari silang makulong. Imposibleng tumakas sila ngayon. Sa makatuwid, sasabihin nila kay Guning kung sino ang nasa likod. Kabanata 139. Right at that moment, may ingay sa loob ng van. Agad na sinipa ni Guning ang lalaki sa kanyang kamay. Pumunta siya sa van at binuksan ang pinto nito. L1 Terry N0V3L ang naghohost ng unang paglabas ng kabanatang ito sa N0VEL, B1N. Sa kotse, kinabahan si Lin Yuhao na sasabihin ng mga hudlom na iyon kay Guning na siya ang nasa likod nito, ngunit hindi sinasadyang gumawa siya ng ingay at natuklasan ni Guning. Nang makita ni Guning si Lin Yuhao, alam niya kung sino ang nasa likod nito nang hindi nagtatanong. Ilang beses pa lang niyang nakilala si Lin Yuhao, ngunit hindi siya kailanman nakipagtalo sa kanya. Dapat ay ginawa niya ito para kay Gu Xiaoxiao. Ang mga hudlom na iyon ay talagang magtatraidor kay Lin Yuhao kaya nang makita niyang inilantad niya ang kanyang sarili ay gamaan silang lahat. Close sila kung tutuusin. Mahirap para sa kanila na ipagkanulo siya, ngunit kung kailangan nilang pumili sa pagitan nila at ni Lin Yuhao, tiyak na pipiliin nila ang kanilang sarili. Hindi ako. Si Gu Xiaoxiao ang humiling sa akin na gawin ito. Patawarin mo ako at parusahan siya. Si Lin Yuhao ay isang hudlom, ngunit isa rin siyang duwag. Siya ay sumuko sa mga may kapangyarihan. Pinagtaksilan pa niya ang kanyang pinsan. Nagulat silang lahat ni Guning, at walang nang-ahas na inisin siya ngayon. Kasabay nito, may isa pang post na lumabas sa kanilang school forum na pinamagatang, "The man alleges that Gu Xiaoxiao is behind this." Kinuha ni Guning ang kanyang telepono para i-record. Habang ang kamera ay nakatutok kay Lin Yuhao, malamig niyang tinanong, "Sabihin mo itong muli. Sino ba ang nagtanong na saktan mo ako? Bakit niya ginawa iyon? At ano ang hiniling niyang gawin mo sa akin?" Ads by Pub Future. Ako. Pagharap sa telepono ni Guning, nag-alinlangan si Lin Yuhao. Alam niya na kapag naitala ni Guning ang kanyang sinabi, hindi na niya ito maitatanggi. Masisira nito ang kanyang relasyon kay Gu Xiaoxiao, ngunit si Lin Yuhao ay nakaramdam ng pananakot at takot sa ilalim ng panggigipit ni Guning. Kinailangan niyang sabihin ito ay si Gu Xiaoxiao. Tinawag niya ako at sinabing binugbog mo siya. Gusto niyang halayin ka namin. Para i-rape siya. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Napakamalisyoso ni Gu Xiaoxiao. Bagamat iba na ang panahon ngayon at walang pumupuna sa isang batang babae na nakipagtalik bago siya nagpakasal, ngunit ang panggagahasa ay masama. Kung ang isang babae ay ginahasa ng mga estranghero, ang kanyang buhay ay masisira. Walang sino man ang makatiis sa resulta. Hinayaan sila ni Guning sa huli, hindi dahil pinatawad niya sila, ngunit dahil hindi na niya kayang talunin sila hanggang sa mamatay. Kung patay na sila sa ilalim ng kanyang mga kamay, kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad. Kung tatawag siya ng pulis, malamang na makukulong sila ng ilang araw sa pinakamaraming araw. Paparusahan din siya sa pakikipaglaban. Kaya tinapos niya ito sa ngayon. Para kay Gu Xiaoxiao, hahayaan siya ni Guning na magbayad para dito. In-upload ni Guning ang video sa forum. Sa loob ng ilang minuto, naging viral ang video sa internet. Matapos mapanood ang mga video, lahat ay namangha. Wow, ang aking makapangyarihang Diyosagu. Natalo niya ang 5 lalaki sa labas ng aming paaralan sa loob ng ilang minuto. Saan? Sa forum ng paaralan. Jesus, napakahusay niya. Napansin din ni Gu Xiaoxiao na naging publiko ang kanyang plano. Ads by Pub Future. Nang malaman niya na madaling talunin ni Guning ang mga hudlom na iyon, labis siyang nagalit. Samantala,
kinakabahan siya na malantad siya. Napakunot ng noo si Qinzing na may halong emosyon. Hindi niya alam kung nadismaya siya nang makitang ligtas si Guning, o kung nag-aalala ba siya sa kaligtasan nito. Siyempre, wala siyang ideya na si Gu Xiaoxiao ang nasa likod nito. Nalilito lang siya kung kanino may masamang dugo si Guning. Sino ang nasa likod nito? Sabay-sabay na sinalakay ng 5 hudlom si Guning. Naguguluhang tanong ni Zhang Yiming. Sino ang nakakaalam? Sa kasamaang palad, nakaligtas siya. Ayaw ko sa sobrang pagmamalaki niya, sabi ni Fu Mingliang. Wow, sobrang confident niya. Hindi man lang siya natatakot sa Qinggang. Eksakto. Hinahangaan ko siya. Sa tingin ko siya ay mayabang. Hindi ako naniniwala na kaya niyang talunin ang Qinggang. Napahamak siya. Ito ay ang Qinggang. Ang Qinggang ay isa sa 2 pinakamalaking gang sa bansang ito. Walang nang ahas na inisin sila. Hayaan mo ang mga ordinaryong tao. Kahit na ang mga makapangyarihang opisyal ay hindi handang manggulo sa kanila, ngunit nang mapanood ng lahat ang video tungkol kay Gu Xiaoxiao, inikat nilang muli ang kanilang mga mata. Lahat ng mga kaklase ay tumingin kay Gu Xiaoxiao nang may pagkakaisa sa pagkamangha, habang ang mukha ni Gu Xiaoxiao ay namutla. Nanginginig ang mga kamay niya, at nahulog ang phone niya sa desk. Xiaoxiao. Ibinuka ni Qinzing ang kanyang bibig, ngunit nabigong magtanong. Ito ay labis na kahanga-hanga at hindi katanggap-tanggap. Kahit na maraming tao na may parehong pangalan, iisa lang si Gu Xiaoxiao sa kanilang paaralan na may masamang dugo kay Guning. Hindi mahirap para kay Qinzing na paniwalaan ito. Bukod dito, si Gu Xiaoxiao ay nasa gulat. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman ni Qinzing na si Gu Xiaoxiao ay kakaiba, napakasama at napakasama. Hindi niya maiwasang isipin na kung sasaktan niya ito balang araw, paparusahan din ba siya nito? Si Gu Xiaoxiao ay masama ang ugali sa pang-araw-araw na buhay. Gustong-gusto niyang ay bully si Guning, ngunit kadalasan ay ipinahiya niya ito sa mga salita lamang. Gayunpaman, inamin ni Qinzing na siya mismo ay hindi isang mabuting tao, ngunit hindi niya naisip na kumuha ng mga hudlom para suruan ang isang tao para sa kanya. Parehong naramdaman nina Zhang Yiming at Fu Mingliang na si Gu Xiaoxiao ay kakaiba at napakasama ngayon.